Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa unang Juan, Kapitulo 4, talatang 2. Ito ang sinasabi, sa ganitong paraan ninyo na malalaman ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay mula sa Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin at papurihan. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Binigyan mo kami ng magandang kapahingahan, Panginoon, upang ang aming mga katawan ay makapagpahinga sa maghapong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang patuloy kaming humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon, at pagalingin sa mga karamdamang kanilang tinataglay ngayon. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman at pagpalain mo sila, Panginoon, financially upang magamit nila sa kanilang pag-medication, Panginoon. Amin ding inilalapis sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na ngayon ay magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa pagbabiyahe, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan sa kalsada, Panginoon. Kung sila man ay nagdadrive, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang manguna sa kanila upang ligtas sila sa lahat ng panganib sa daan, Panginoon. Amin din nilalapis sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan nagtatrabaho sa mga lansangan, ang tulad ng mga driver, grab driver, taxi driver, jeepney driver. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ang mga sasakyang kanilang dinadala, O Diyos, ay naway maayos ang mga preno upang hindi sila maaksidente at hindi sila maka-aksidente, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Aming inilalapis sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa ibang bansa, naghahanap buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa kanila, Panginoon, at ingatan mo sila sa kanilang mga trabaho sa ibang bansa. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda, na patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na mga magsasaka, patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng maraming pagtatanim na tulad ng mga palay, gulay, prutas na kailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo sila
Bigyan mo sila ng proteksyon, kalakasan sa kanilang mga buhay. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy ko rin inilalapit sa inyo ang aming mga estudyante na magsisipasok sa kanilang mga paaralan. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe, pagpasok sa paaralan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay ligtas na makarating sa paaralan na kanilang pinapasukan. Ingatan mo sila at maging ang mga guro, Panginoon, na patuloy na nagtuturo sa mga kabataang ito upang sila, O Diyos, ay lumago ang kanilang kaisipan at magkaroon sila ng maayos na values, Panginoon, sa aming lipunan sa pagdating ng panahon, Panginoon. Tulungan mo po ang mga gurong ito na maging maayos ang kanilang pagtuturo. Bigyan mo po sila ng karunungan, Panginoon, upang maituro nila ng tama ang ayon sa kanilang mga subject, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kasundaluhan na nagbabantay sa aming bansa. Kadoayan ng mga Philippine Navy, Panginoon, na patuloy na nagbabantay sa karagatan dahil sa mga banta, Panginoon, ng ibang bansa na gusto kaming sakupin, Panginoon. Lord, ingatan mo po sila. Naway ang mga Chinese, Panginoon, ay hindi na mag-i-insist, Panginoon, na pumasok sa aming mga teritoryo. Lord, Ikaw, Diyos, ang mag-protect sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay ang tagapagligtas. Yan. Ang tagapagligtas. Ang mga salitang si Jesus ang tagapagligtas. Di ba? So, ay isang palasak na salita na ginagawang sticker ng kotse, bandera sa mga palaro, at minsan ay ginagawa pang banderitas na hinihila ng maliit na eroplano sa ere. Ngunit nakalulungkot, nakakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa ng salitang ito na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi alam ng marami na makalaking katotohanan at malakas na kapangyarihan sa likod ng mga salitang ito. Si Jesus ang tagapagligtas. Ngunit, si Jesus ba talaga? O sino ba talaga si Jesus, mga kaibigan? Maraming tao na ang pagkakilala kay Jesus ay isa lamang tao na nabuhay sa Israel. May 2,000 taon na ang nakalipas. Halos lahat ng relihiyon ay kumikilala kay Jesus bilang mahusay na guro o kaya na may isang propeta. Habang ang mga pagkakilalang ito kay Jesus ay totoo rin naman, di ba? Hindi pa rin nila ganap na nauunawaan kung sino ba talaga si Jesus. O kaya naman ay maipaliwanag kung paano at bakit si Jesus ang tinatawag na tagapagligtas. Si Jesus ay Diyos, mga kaibigan. Si Jesus ay Diyos na naging tao. Ayon sa Juan, isa. Si Jesus ang tunay na Diyos na nanaog mula sa langit at naging tao o naging tunay na tao. Ang Diyos ay naging tao sa pamagitan ni Jesus upang iligtas tayo, mga kaibigan. Ang kasunod na tanong ay, bakit natin kailangan
maligtas. No? Bakit kailangan natin maligtas? Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay nabuhay sa balat ng lupa ay pawang nagkasala. No? Makikita natin sa Roma 3:23, di ba? At ang pagkakasala ay paggawa ng isang bagay sa isip, salita o gawa na salungat sa kalikasan ng banal na Diyos. Dahil sa ating kasalanan, mga kaibigan ko, lahat tayo ay nararapat na tumanggap ng parusa ng Diyos. O, di ba? Dahil nagkasala tayo. Ang Diyos ay makatarungan, mga kaibigan. Kaya hindi niya papayagan ang masama na hindi maparusahan. At dahil ang Diyos ay walang hanggan at ang lahat ng kasalanan ay ginawa laban sa isang walang hanggang Diyos, tanging ang walang hanggang parusa lamang ng Diyos ang sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan. So yan ang dahilan kung bakit natin kailangang maligtas. Dahil tayo ay nagkasala laban sa walang hanggang Diyos, kailangan na isang walang hanggang person o persona ang magbayad sa ating mga kasalanan nang minsanan sa lahat ng panahon. So walang ibang paraan maliban dito, mga kaibigan. No? Walang ibang paraan. Si Jesus ay namatay upang akuin ang ating mga kasalanan. Sa kamatayan ni Jesus, naghandog ang Diyos para sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng walang hanggang kabayaran na si Jesus lamang ang makagagawa. Inako ni Jesus ang kabayaran ng ating mga kasalanan upang iligtas tayo. Upang iligtas tayo sa kahindik-hindik na patutunguhan, sa walang hanggang pagdurusa sa apoy ng impyerno na siyang karampatang parusa para sa ating mga kasalanan. So dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, mga kaibigan, ibinigay ni Jesus ang kanyang sariling buhay at inako ang parusa na dapat tayo ang tumanggap. Nang mabuhay na manguli si Jesus, kanyang pinatunayan, Kanyang pinatunayan na sapat ang kanyang bayad para sa ating mga kasalanan. Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinto 15. Inililigtas ni Jesus ang lahat ng nagsisisi at tumatanggap sa kanyang kaloob na kaligtasan. Iyon ang malinaw, mga kaibigan. Inililigtas niya ang lahat ng buong puso o pusong magtitiwala sa kanyang handog para sa kabayaran sa mga kasalanan. Habang ang kamatayan ni Jesus ay sapat upang bayaran ang lahat na kasalanan ng lahat ng tao, ang inililigtas lamang ni Jesus ay yung mga nagsisisi at nananampalataya sa Kanya. Juan 1:12. Kung maunawaan mo, kaibigan, ang ibig sabihin
ng salitang si Jesus ang tagapagligtas. At nais mong magtiwala sa Kanya ngayon bilang iyong tagapagligtas. Kaibigan, tiyakin mo na naintindihan mo at pinaniniwalaan ang mga nabanggit bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya, kaibigan. Maaari mong idalangin ang ganito sa Diyos. Tandaan mo lamang na hindi ang panalangin ang makapagliligtas sa iyo. Ang Diyos lamang ang makagagawa nito sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sundan ninyo ako, mga kaibigan, sa mga panalangin. O Diyos, alam ko po na ako ay isang makasalanan at nararapat lamang na mahiwalay sa iyo magpakailanman. Kahit na hindi ako karapat-dapat, salamat po na ako ay iyong inibig at pinagkalooban ng sapat na handog para sa aking mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo. Ako po ay nagsisisi na sa aking mga kasalanan at nanampalataya po ako na si Jesus ay namatay upang akuin ang parusa sa aking mga kasalanan. Nagtitiwala ako na siya lamang ang makapagliligtas sa akin. Mula sa araw na ito, tulungan mo po ako na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, sa halip na mamuhay sa pagkakasala. Tulungan mo po ako na gugulin ang aking nalalabing buhay sa pasasalamat sa iyong kahangahangang kaligtasan na ipinagkaloob sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong pagliligtas. Mga kaibigan ko, ito ang hamon sa ating. Si Jesucristo ay nagmahal sa atin ayon sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dahil sa kanyang pagmamahal, mga kaibigan, humantong sa kamatayan doon sa krus. Di ba? Kaibigan, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Na siya ay namatay doon sa krus dahil sa atin o dahil sa iyo at sa akin. No? Bilang Diyos at personal na tagapagligtas mo, kaibigan, magsisisi ka sa iyong mga nagawang mali. At ikaw, kaibigan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan doon sa langit na kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo na nagpupuri kasama ng mga anghel sa langit. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan kung sino ang aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus na nagkatawang tao upang akuin ang aming mga kasalanan doon sa krus, upang kami iligtas, Panginoon, sa mga kahindik-hindik na pagkakamali sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon,
sa iyong kaloob na kaligtasan dahil sa aming mga kasalanan. Binago mo kami dahil sa iyong dugo, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon. At umagang ito, Diyos, patuloy kong inilalapit sa iyo ang lahat ng nakikinig na pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na nakikinig. Lalo-lalo na, O Diyos, na isinabuhay nila ang salita mo, Panginoon. Inilagay sa kanilang mga puso upang ito'y maging gabay sa pang-araw-araw ng buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.